Alright, so itong balita na to mga babayan ay siguradong mag-iiyakan po ang mga DDS dahil ito pong si Yusek Claire Castro ay hinamon po itong si VP Sara Duterte. Okay, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Ay, so ito mga babayan, no, grabe, hinamon po, no, netong si Yusek Claire Castro, itong si VP Sara Duterte, at sigurado pong mag-iiyakan itong mga DDS na naman. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. At ang lagi natin pong hiling, 1 view, 1 like po sana sa ating video. At huwag nyo pong kakalimutan, paki-click po ang like button dyan sa ibaba. At paki-subscribe na rin po yung isang channel natin mga babayan. Nandiyan dyan sa ibaba ang link. At supportan nyo rin po, nag-upload po tayo dyan. No? May mga video uploads tayo na hindi na natin maisiksik dito sa ating channel. Doon natin ilalagay sa kabila, okay, sa Mobs Reaction TV. Alright, so ito, umpisahan na natin, no, kababayan. Grabe, no? Ito pong si Yusek Claire Castro ay meron pong matinding hamon, no? Dito po kay VP Sara Duterte. Ang tanong, papalag kaya sa hamon si Sara Duterte, mga kababayan? Dahil ang hamon po, no, ay isang debate. Nako. Eh, ang tanong papalag kaya sa mga interview nga meron na ngang sketch o may mga script na nga mga babayan sumasablay pa. Sa debate pa kaya mga babayan marami nga nagsasabi, no, na hindi mananalo sa debate si Sara Duterte. Sa mga interviews lang mga babayan loading na nakikita natin. No, sa debate pa kaya? Hindi papalagyan. Okay, so ito, panoorin natin mga babayan kung paano po hinamon, no, ni Yusek Claire Castro, ito pong si VP Sara Duterte. Confrontation yarn? Hinamon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa isang debate. Nako, hinamon po sa isang debate. Pinatikos din ito si VP Sara at kinumpara pa sa nagdaang bise. Nako, kung kukumpara lang natin sa nakaraang vice presidente, parang sa totoo lang, mga babayan, mas gusto ko pa po no, yung ginawa ni Leni Robredo bilang vice presidente kaysa naman sa ginawa nitong si VP Sara Duterte. No, si Leni Robredo, mga babayan, kahit ganun po yung ginawa, no, ng nakaraang administrasyon, makikita nating wala siyang kumbaga parang hindi siya gumante o nagtanim ng galit, no, dito kaya sa dating administrasyon. Samantalang dito po sa administrasyon na to mga babayan, mismong vice presidente ang gustong magpatalsik sa ating pangulo. Vice presidente yung sumisira sa ating pangulo. 'Di ba? Doon pa lang sa comparison na yun, masyadong malayo na, mga babayan. Tapos dadadawit pa, no, sa mga graft and corruption issues, 'di ba, mga babayan, sa mga maanumalyang bilihan ng mga laptop, mga anomalyang hindi maipaliwanag, may mga Mary Grace Piatos. 'Di ba, mga babayan? So, for comparison lang, mga babayan, malayong malayo etong si Sara Duterte dito po kaya dating Vice President Leni Robredo. Sobrang layo, mga kababayan. Tsaka dati, kung maalala natin, no, ito pong si VP Leni Robredo, mga kababayan, halos hindi hubigyan ng ng pondo, no, hindi nagsasalita, no, hindi nagrereklamo. Ito pong Vice President ngayon, 'di ba? Porket konti yung pondo nagrereklamo kasi paano daw sila gagalaw, paano sila magtatrabaho, yun lang daw yung budget na ibinigay, no, sa kanila.
Noong nakaraang administrasyon nga, halos ayaw bigyan ng budget ang BP, ang OBP. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Up for a debate si Palace Press Officer Claire Castro laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang personal vlog. Kay VP Sara, mukhang nga hindi lalaban dito kay kay Lovely. Sa akin pa kaya. O, anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Walang problema. Ba? Usap kami. Anong plano mo sa pagiging presidente mo? At tatanungin ko siya, bakit ka laging fake news? Ganon. Binitawan ito ni Yuse Castro sa gitna ng pahayag ng political commentator na si Lovely Granada na ayaw niya makipagdebate sa Duterte supporters dahil ang bise lang ang gusto niyang harapin. Pero kung kay Granada daw ay hindi sisipot ang bise, paano pa raw kaya kung siya ang makakatalo nito? Sa panayam ni Granada sa The Spokes ng Billionaire News Channel, nanindigan ito na hindi niya kailangan ng posisyon para debatihin ang bise dahil isa siyang Pilipinong pinagsisilbihan ni Vice President Sara Duterte. But are you ready? Let's say someone challenges to a debate. Are you willing to debate with a DDS? No, I'm only willing to debate with VP Sara Duterte. Wow. Bahagyang sumang-ayon din si Castro sa isang comment na tila talo raw sila ni Granada kung murahan, patayan at nakawan umano ang labanan. Suko ako doon. Pagkamurahan. Pagmurahan na. Mukhang wala rin. Oo, kasi alam mo mga babayan, bukang bibig nila yung mga mura, yung mga curse na mga salita, mga babayan. Bukang bibig nila yan eh. Kaya yan yung naa-absorb. No, yan yung naa-absorb mga babayan netong mga DDS. Diba? Kaya kung mapapansin ninyo, ganun din, no, yung ugali ng mga DDS magagaspang. Laban si Lovely sa murahan. At wala rin tayong panalo kapag kaparamihan ng assassin dahil wala tayo, zero tayo doon. Sinusugan din ni Castro ang pahayag ng Malacanang sa hindi pagtulong ng bise Suko daw pagparamihan ng tirador mga babayan. sa gobyerno. Oo, kasi 'di ba, pangulo nga 'di ba? Pinagbantaan Oh, what more kayo ng mga ordinaryong mamamayan. Pero alam mo, tama 'yung narinig natin dito kanina, no, na sinasabi, no, na ang pinagsisilbihan, no, ng Vice President Sara Duterte ay tayo. Kasi tayo 'yung bumoto sa kanya. Huwag nating kakalimutan 'yan, mga kababayan. No? Na ang mga politiko, mga politician, ang pinagsisilbihan dapat niyan ay taong bayan, sambayan ng Pilipino. Yan po ang tatandaan natin. Sila naman kasi talaga, mga kababayan, ang dapat magsilbi sa atin bilang mga politician. Sila dapat yung nagbibigay ng serbisyo sa atin bilang mga politician. Dahil sila po, no, ay iniluklok natin diyan sa posisyon na yan. Diba kaya nga nagkakaroon ng campaign period kasi yan yung time na yan yung time na kung saan ito pong mga politician ay nanliligaw po, no, sa sambayan ng Pilipino, sa mga mamamayan. Nililigawan nila tayo, no, sa pamamagitan ng paglalapag ng kanilang mga plataforma. Yung paglalapag po ng mga plataforma na yan, mga kababayan, yan po yung way ng kanilang panliligaw. Hindi po, no, yung pagbabayad sa boto natin. Hinayaan mo no, nabayaran yung dignidad mo. 'Di ba? Well, hindi natin masasabi, no? Excuse lang po do sa mga kababayan natin diyan. No, hindi kasi natin masasabi rin, no, kung kaya nila tinanggap yung pera, no, kasi baka may kanya-kanyang dahilan 'yan. Kailangan nila, gipit sila, mga kababayan. Pero tandaan po natin, no, na kapag dating po ng halalan o ng eleksyon at saka mga campaign period, tayo po ay nililigawan ng mga politiko. At kapag tayo po ay nakumbinsi nila, ang kapalit po ng panliligaw nila, no, ay yung pong boto natin. Which is parang sinasabi natin, o sige, pinapayagan ka namin na magsilbi sa amin, maglingkod sa amin. Kaya iboboto ka namin dahil gusto namin, no, yung plataforma mo. Walang pinagkaiba yan, mga babayan,
sa nanliligaw na binata sa dalaga. Ganun po yan, mga babayan. Wala pong pinagkaiba yan. Dahil si binata manliligaw doon sa dalaga, marami siyang sinasabi, no, na mahal kita, ganyan-ganyan, di ba? Yun yung way ng panliligaw eh. Bibigay ng mga bulaklak, di ba mga babayan? Yun yung way ng panliligaw ng binata doon sa dalaga. Pag nagustuhan ng dalaga, yung panliligaw na yun ng binata, sasagutin niya ngayon. No, so dito po sa paghalalan, kampanya, ang pagsagot po, no, sa mga nanliligaw na mga politiko ay ang boto po natin at hahayaan natin sila na magsilbi sa atin ng ilang taon. Ganun po dapat yun. Diba? Kagaya po ng mga nakikita natin sa mga mayor po. O, sample na lang si Mayor Vico. Diba? Nagsisilbi siya sa Pasig. Si Yorme, nagsisilbi siya sa Maynila at iba't iba pang mga politiko na tapat na naglilingkod, no, sa kanilang mga nasasakupan. Di ba mga kababayan? Ganun lang kasimple yun. Sa kabila ng lahat, ng umano'y nalalaman nito mula sa pagpapababa ng presyo ng bigas hanggang sa preparasyon sa epekto ng giyera sa Iran. Makasarili kung tawagin ni Castro ang vice-presidente at naikumpara pa kay Naga City Mayor and former Vice President Leni Robredo. Kayo po ba mga kababayan, sang-ayon na itong si Sara Duterte ay makasarili? No, kasi ako honestly, nakikita ko po dito, wala silang ibang iniisip, no, kundi ho ang makaupo sa pwesto. Wala silang ibang iniisip sa ngayon kundi siraan yung ating Pangulo. Wala silang ibang iniisip mga kababayan kung paano po patatalsikin yung Pangulo at makapwesto na po sila. Malinaw naman sa atin siguro mga kababayan kung bakit po, kung yun ang gusto nilang gawin, malinaw naman sa atin kung bakit. No? Malinaw sa atin kung bakit gusto nilang makaupo sa pwesto. Kung bakit sasabi ko selfish, unang-una, sabi niya marami siyang alam, di ba? Kahit dili ka sa Pangulo, magtrabaho ka pa rin. Kahit kaaway mo ang Pangulo, bakit si VP Leni at that time? Kahit inaaway siya ni Pangulo Duterte, nagtatrabaho Exactly. siya. Exactly. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Kahit binabanatan si Leni Robredo na nakaraang administrasyon, tuloy lang siya sa pagtatrabaho. Hindi niya sinisiraan yung Pangulo. Trabaho lang siya ng trabaho, mga kababayan. Hindi ho kagaya na itong si VP Sara, mga kababayan, hindi na nga tumutulong sa Pangulo natin, no, hindi pa nagtatrabaho. That's the biggest difference between Sara Duterte and Leni Robredo. Napakalaki po, no, ng diferensya na itong dalawang tao na to. Napakalaki po ng diferensya pagdating po sa pagseserbisyo, mga kababayan. Lalong-lalo na sa pagiging Vice President ng ating bansa. Napakalayo, mga kababayan. Meron siya ibang programa. Diba? Kahit ang liit ang budget niya, wala pa siyang confidential funds nun. Hindi raw papansinin ng kampo ng bise ang pahayag ni Castro. Bukod sa bise, hinamon din ng Palace Press Officer si Navotas City Representative Toby Tiangco kaugnay ng umano'y katakatakang pahayag nito na papanagutin ng bise ang mga kurakot kapag nanuklok ito sa pwesto. Nakalokohan yun. Bakit kailangan makaupo pa siya sa pwesto kung gusto niya talagang panagutin, no, ang mga kurakot, mga babayan? Bakit hindi pa ngayon? Bakit kailangan pa sa 2028? Malinaw po na yung mga speech na yan, yung mga statement na yan, mga babayan, ay malinaw po, no, na isang pangangampanya na. Diba, ginagamit na nila yung sitwasyon ngayon para gamitin sa kampanya nila sa 2028. Diba? So, kasama po yan. Kasama po yung statement na yan, na kung saan sinasabi nila, na kapag sila ang nakaupo, si VP Sara manalo sa 2028, no, pananagutin yung mga sangkot sa korupsyon. Naniniwala ba kayo doon? Kung yun nga mga kababayan, kung yung impeachment yan, hindi niya masagot Yung mga aligasyon sa kanya, hindi niya masagot No, one more thing, bakit po parang kailangan nilang malagpasan itong impeachment na to, mga kababayan, ni Sara Duterte? No, kasi meron nga 2028 election. Kailangan nilang maisalba yung 2028 election. Kailangan niyang umabot
sa 2028 election. At pag hindi siya umabot dyan, pag siya ay na-impeach, mga babayan, wala na. Tapos na, finish na sila. So hanggang doon ang ginagawa si Vice Presidente doon sa ghost projects ng kanyang ama, hindi tayo maniniwala kay Congressman Toby Tiangco. Siya ay isang mapanlinlang. Patunayan niya yan. Toby Tiangco, patunayan mo yan. Hindi raw kasi kailangan maging presidente para Tama. maghain ng kaso. Kaya hanggat walang napapanagot sa ghost project sa ilalim ng Duterte administration doon, mapanlinlang umano si Congressman Tiangco. Sagot naman ni Tiangco sa BNC, tila kalaban ang turing ni Castro sa mga taong iba ang opinyon at kaya nga raw inihain niya ang resolusyong humihiling ng expedited impeachment resolution ay para matumbok na ang investigasyon laban sa bise. Ang krisis ng sumisilip na petrolyo raw ang importante kay Tiangco at hindi ang usaping politika. Pero paninindigan nito, hindi siya DDS. Okay, so ayan na naman tayo sa salitang hindi siya DDS. Diba? Balik na naman tayo do sa salita, do sa word na hindi ako DDS. No, bakit? Ano bang meron sa pagiging DDS? Bakit ikinakahiya ninyo? Bakit atake kayo ng atake sa Pangulo, sa administrasyon? Diba? Tapos pag tinanong kayo kung DDS kayo, hindi kayo DDS. Bakit ikinakahiya ninyo? Yung mga supporters nga ni VP Sara, proud na DDS sila. Diba? Bakit kayo hindi nyo maamin no, na mga DDS kayo? Dahil ba nakikita ninyo no, na yung mga ginagawa ng supporters na ito nga si Sara Duterte ay kahiya-hiya? Kaya ayaw ninyong mabansagang DDS dahil syempre pag sinabing DDS, may attachment kayo. No, doon sa mga supporters ni Sara Duterte at ng mga Duterte. At pag may mga ginagawa silang nakakahiya, no, may attachment nga kayo, damay kayo doon. Diba? O, ayan, hanggang dito na lang muna yung ating video ngayon, mga babayan. Medyo mahaba na rin to. Magkita-kita tayo sa ating next video upload. Alright? So, ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Maraming salamat sa inyong suporta. Again, hinihingi ko po ang inyong suporta doon sa isa nating channel sa Mobs Reaction TV. Alright? Peace. I'm out.